Hindi alam ni Isabel kung bakit may isang bahagi ng kanyang puso ang nasasaktan sa nababasang lungkot sa mga mata ni Andrew ng sandaling iyon. Pero kailangan niyang ignorahin iyon. Hindi siya dapat padala. Nakakainis naman. Sira na naman ang kotse ko. Naku naman. Ang hirap pa naman kumuha ng taxi kapag ganitong oras. Ayoko naman mag-jeep. Bukod sa mainit na, ay punuan pa at mainit. Pero wala naman ako magagawa. Makapaglakad na nga lang patungo sa labas ng gate ng subdivision. Wika ng dalaga sa kanyang sarili. Matapos silak ang kanyang bahay, ay lumabas na si Isabel ng gate at binabay ang kalsadang palabas ng subdivision. Tahimik lang siya naglalakad nang marinig niya ang busina ng isang sasakyan mula sa bandang likuran niya. Hindi iyon pinansin ng dalaga dahil wala naman siyang inaasahang babati sa kanya na kakilala. Isabel! Napalingon na lang siya nang huminto sa tabi niya ang kotseng ito. Anong ginagawa mo? Bakit naglalakad ka? Ikainit-init ng araw. Napababa ito at agad na nakalapit sa kanya. Sira kasi ang sasakyan ko. Hindi ko nga alam kung bakit. Anyway, may payong naman ako at may taxi naman dyan sa labas. Sa init ng araw? Baka mahilo ka dyan sa daan, Isabel. Hindi naman. Malapit naman ang gate at... No, sumakay ka na. Ihahatid na lang kita. Agad na nitong binuksan ang pinto sa gawin ng passenger seat. Ha? Naku, hindi na. Okay lang ako, Andrew. No, sumakay ka na, Isabel. Idadaan na kita sa pupuntahan mo. Sa Quezon City kasi ako pupunta, sa St. Luke's at... Aba, tamang-tama. Doon din ang way ko. Sige na, sakay ka na. Natigilan naman si Isabel. Gusto pa niyang tumanggi, pero talaga namang mainit ang araw kahit pa nga nakapayong na siya. At isa pa, talaga namang nahihirapan siyang humanap ng taxi at ang totoo pa, medyo nahihilo na rin siya. Sige na nga. At nahiya na rin siya dahil mukhang napakabait ng bago niyang kapitbahay. And yet, wala na siyang ginawa kundi ang tanggihan ang pagmamagandang loob ng binata. Salamat. Maagap itong inilalayan pasakay ang dalaga. Lihim naman siyang napapitlag sa simpleng paghawak ng palad ni Andrew sa siko niya. Pero agad din niyang inignora ang pakiramdam na iyon. Agad na itong sumakay at in-start ang makina ng kotse. Ikinabit naman ni Isabel ang seatbelt at tumayos ng upo. Pero may isa siyang kakaibang naramdaman na eksaktong bumalot sa kanyang lamig ng aircon ng sasakyan at nalanghap niya ang mabangong car freshener at ang amoy ng kulo na gamit ni Andrew. Deja vu? Saan? Bakit may pakiramdam siya na pamilyar sa kanyang ambience sa loob ng kotseng iyon? At pamilyar din sa kanya ang swabeng bango ng pinaghalong car freshener at pabango ni Andrew? Nalilito na napailing na lamang si Isabel. Salamat ha. Nakangiting wika ni Isabel na akmang bubuksan ang pinto ng kotse nang huminto na sila sa tapat ng St. Luke's. Sandali, Isabel. Maagap naman siyang napigilan ni Andrew. Bakit? Bubuksan ko ng pinto para sa'yo. May pagmamadaling nakababa ng binata at nakagilid sa gawin niya at agad na binuksan ang pinto. Dahan-dahan ka lang ha. Inilahad pa ang palad sa kanya. Naiiling naman na tinanggap niya ang palad nito. Tila umaapaw ang pakiramdam ni Isabel sa maginong gesture ni Andrew sa kanya at nawawala na siya ng lakas ng loob na tanggihan ng binata. Salamat ulit, Andrew. Sige na, masyado na kitang naabala. Wala yun. Siya nga pala. Anong floor ka ba? Dito lang ako sa first floor, sa klinik ng OB ko. I see. Sige na, pasok ka na. Okay. Thanks again, Andrew. Nangingiti na makbang na papasok ang dalaga. Si Andrew naman ay muling sumakay na ng kotse nito at pinandar na iyon. Nakakatuwa talaga ng laking yun. Ano bang pinagkakabala niya sa buhay at mukhang lagi siyang nasa bahay? At bakit ba nararamdaman ko na pilit niyang nilalapit ang sarili sa akin? Kapit bahay lang bang pakitungo niya sa akin o
Kusa niyang sinaway ang sarili sa iba pang isipin na nais pumaloob sa kanyang utak. At ano pa nga ba? Isabel naman, ano ba nangyayari sa'yo at parang gusto mong mangarap ng kung ano-ano? Come on, wake up! Malaki na ang tiyan mo. Kung ano-ano pang iniisip mo. Tumingin ka nga sa sarili mo. Wika ng bahagi ng isip niya. Pagkuway tinungo na niya ang OB para sa regular check-up niya at para sa bagong ultrasound na gagawin sa kanya ngayong 6 na buwan na ang kanyang tiyan upang malaman kung lalaki ba o babae ang magiging baby niya. Talaga ho? Babae ang magiging baby ko? Parang gustong maiyak ni Isabel nang sabihin ng doktora ang kasiraan ng kanyang pinagbubuntis. Nakatitig siya sa microfilm kung saan nababanag na niya ang hugis ng sanggol na nasa sinapupunan niya. Oo, a very healthy girl. Salamat naman po. Kaya ngayon, reresitahan na kita uli ng mga bagong vitamins ha? Oo, Doc, maraming salamat ulit. Matapos kuhanin ng mga reseta at nagbayad na siya, ay lumabas na ng klinik si Isabel. Hindi niya alam kung bakit, ganoon na lamang ang nadarama niyang katuwaan sa isiping babae ang magiging baby niya. Ngayon ay ipamimili ko na siya ng mga damit at gamit niya. Alam ko na kung anong kulay ang bibilhin ko para sa anak ko. Mga baby pink dress at... Isabel! Napalingon siya sa tumawag. Andrew? Anong ginagawa mo rito? Napospone kasi yung lakad ko nang tumawag yung kausap ko. So I decided na balikan ka na lamang dito para isabay na umuwi sa atin at para hindi ka na mahirapan. Ha? Kasi hindi pa naman ako uwi eh. Dadaan pa ako sa mall para mamili ng mga gamit ng baby. Aba, di mas okay yun. Sasamahan na kitang mamili para hindi ka na mahirapan sa mga dala mo. Naku, wag na. Nakakahiya naman sa'yo. Ano ka ba? Para pat naging magkapit-bahay tayo kung hindi tayo magtutulungan, hindi ba? Isa pa, wala naman talaga akong gagawin sa bahay, kundi manood lang ng DVD. Nakaka-boring na. Hindi na kasi ako masyado nakakapasyal sa mall mula nang lumipat ako sa lugar natin dahil nakakatamad minsan. Pero ngayon, pagkakataon ko na mag-ikot uli sa mall. Kasi, sige na naman oh. Pumayag ka na, Isabel. Promise, dadaling ko lahat ng mga bibilin mo. Hindi ka mabibigatan. At saka hindi ka mahirapan. Ililibre na rin kita ng merienda. Andrew, deal? Nangingislap ang mga mata nito nang titigan siya. Titig na tila may kalakip na mahika dahil parang ayaw naman niyang tanggihan ito. Sige na nga, ikaw ang bahala. Napabuntong hininga na lamang na saad ni Isabel. Yes! Tila naman parang batang nabigyan ng laruan na napasuntok pa ang binata sa hangin. At hindi alam ni Isabel kung saan galing yung ligaw na kaligayahang nadama ng kanyang puso dahil sa reaksyong iyon ni Andrew. Alam mo, bagay daw sa baby girl ang mga damit na puti. Parang alinis-linis at ang bango-bango nila. Wika ni Andrew habang panay ang pili ng maliliit na kuwit na baby dress at panay ang lagay sa dalang basket. Alam ko iyon. Kaya lang sabi ng friend ko, hindi naman advisable na bumili ng damit ng baby dahil mabilis daw itong lumaki at may iwan ang mga baby dress. Ganoon ba yun? Napakamot na lang sa ulo si Andrew. Oo naman, natatawang wika ni Isabel. Sabi sana basa ko libro about pregnancy. 1 linggo lang daw ay malaki ng baby, lalo na kung breastfeeding. At pagdating ng 1 buwan, hindi na kasya maliliit na baby dress. Talaga? May libro ka about pregnancy? Oo naman. Pahiram ako ha? Nagulat si Isabel sa sinabi ni Andrew. Wala kasi ako magawa minsan. Naubusan na kasi ako ng babasahing libro. Ibahin ko naman ang style. About pregnancy naman ang babasahin ko. Baka maisipan ko rin magbuntis. Saka umarte pa ito na ani mo Becky sabay hawi ng buhok. Natatawa namang nahampas na lang ni Isabel sa braso ang binata.
Nagsisimula na siyang mag-enjoy sa presensya nito. Siguro balak mo na pakasalan ng girlfriend mo no, kaya nagpa-practice ka na. Naisipan niyang biruin ito. Ha? Hindi ah. Wala pa akong girlfriend. Wala? O wala na? Ano kasi? Napakamot ng ulo ang binata. Wala na uli? Minsan pa itong napakamot sa ulo. Napangiti naman ang dalaga. See? Imposible sa isang kagaya mo ang mawala ng karelasyon. At sigurado ako, sa ngayon ay wala na uli. But soon, magkakaroon uli, hindi ba? Teka, bakit ba sa akin na uwi ang usapan? Natatawang wika ng binata. Ikaw kasi, gusto mo magbasa ng libro about pregnancy? Oo nga po. Teka, doon tayo sa mga crib. Tumingin tayo ng magandang crib para sa baby mo. Naku, saka na lang. Kakapusin kasi ako sa budget ko. Mamimili pa ako ng ibang maternity dress dahil hindi nakasya yung iba. Hey, don't worry. Ako ang bahala sa crib. Sagot ko na yon. Ano? Ayoko nga. Ang mahal ng regalo ko na yun sa baby mo. Dahil babae siya. Andrew? Sige na, Isabel. Saka excited din ako nalaman na baby girl ang isisilang mo. Karamihan kasi sa mga pamangkin ko at mga pinsan, baby boy mga anak nila. Ganon ba? Oo. Saka advance gift ko sa baby mo para sa baby shower niya. Ikaw talaga, puro gastos na sa utak mo. At sino may sabi sa'yo na magpapa-baby shower ako para sa anak ko? Ha? Sayang naman yung gift na matatanggap niya. Okay lang yun. Konti lang naman ang friend ko. Basta. Ibibili ko siya ng crib. Huwag mo na akong sawayin ha? Okay? Advance gift na lang sa binyag niya. Hindi rin napigil ni Isabel ang binata sa pagbili nito ng crib. Pero hindi lang mamahaling crib ang binili nito para sa kanyang anak. Bumili rin ng stroller at kutsa ng binata. At nang mamili siya ng mga bagong maternity dress, ay nakialam din ito sa pagpili. At ang mga napili nito ay ito mismo ang nagbayad. Hindi na siya nakatutol. Lalo pat, binili iyon ni Andrew na hindi niya alam at isinama na lamang sa plastic ng mga pinamili niya. Tanggal lang pala ang transmission ng battery mo kaya ayaw mag-start. Natatawang wika ni Andrew matapos itong tingnan ng makina ng kotse ni Isabel. Talaga? Salamat naman. Akala ko'y malaking gastos na uli. Ang hirap din kasi ng walang alam sa makina. Sinabi mo pa. O start mo na Isabel. Sige. Sumakay na nga siya at ini-start ang makina. One click lang ay umandar na iyon. See? Nagmamalaking pinakita pa sa kanya ni Andrew ang muscle nito sa braso. Ang yabang mo. Halika na nga sa loob at makapagmerienda ka na. Gutom lang yan. Natatawang saad ni Isabel. Talaga? Papapasukin mo ako sa loob at pakakainin ng merienda? Hindi naman makapaniwalang saad ni Andrew. Napabilis ang pagsunod nito sa kanya. Opo naman. Baka sabihin mo, masama ugali ko. Nakalibre na nga ako ng mekaniko. Magtitipid pa ba ako sa merienda? Yes, wakas. Gusto ko ng pizza ha? Kung meron ka dyan. Kahit spaghetti. O kaya naman. Oy, mister. Kaning lamig lang ang meron ako dito. Iinitin ko pati ang natirang ulam kagabi. Ano? Kuripo talaga nito. Maupo ka na nga. Ipaghahain kita. Natatawa ng sandok si Isabel ng kanin. Na ang totoo, bagong sinaing naman. Adobong baboy yung ulam. At hindi iyon tira kagabi. Kanina lang niya iyon niluto. Wow! May favorite. Tuwang-tuwang wika ni Andrew. Pero mas tuwang-tuwa si Isabel. Hindi niya kayang ipaliwanag kung bakit nasisiyahan siyang makita ang kakaibang kislap sa mga mata ni Andrew ngayong hinayaan niya makapasok ito sa kanyang mundo. Magtuloy-tuloy na kaya ang magandang samahan ni na Andrew at Isabel?
At dito na po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento. Please like, share, subscribe for more updates. Maraming salamat po.